Hello guys, good morning, kamusta? Ayan, nandito ako ngayon sa Tari train station. At ang oras na ngayon is 1:08 ng madaling araw. At babiyahe tayo ng 1:31 ng madaling araw papunta ng Sydney. Ayan. So darating yung train ng 52 minutes. Bah, late masyado Late masyado. So yan, nandito nga tayo ngayon sa Tari train station. At kung mapapansin nyo, yan, mulan. Kaya nagdala ako ng tuwalya kasi wala akong payong. At ayan nga, Tari State Trails Teams Train Spectacular and City Festival, June 11 to 13, 1988. So nagdala ako ng tuwalya kasi nga wala akong payong. At akala ko kasi yung taxi or yung 13 cabs wala mag-accept ng booking ko. Kaya nag-try na ako maglakad kasi sabi ko baka malate ako eh. Kasi umalis ako ng bahay alauna na yata sakto. Tapos ang biyahe nga 1:31. So malayo-layo din to kung lalakarin mo, siguro mga 20 to 25 minutes magmula doon sa bahay. At ayun nga, nung naglalakad na ako, biglang may nag-notify sa cellphone na yun nga, may paparating ng 13 cabs or yung taxi dito. 13 cabs yung pangalan. Sa Sydney yata or sa city area, merong 13 cabs or Uber. Sa Pilipinas naman, Grab. So yan. New South Wales Trainlink wishes to advise passengers at Tari Station. The train to Sydney is expected to arrive in approximately 50 minutes. After boarding, please read the safety briefing card in the seat pocket in front of you to know what to do in the unlikely event of an emergency. If you require help, speak to one of our friendly staff. Okay. 50 minutes pa daw. 50 minutes. So matagal-tagal pa maghihintay. Kulang-kulang isang oras pa. At ang oras pa nga lang is 1:11. So halos alas 2 na darating yung train station. Train station, yung train pala mismo. So yun yung mga ruta ng train. Ang dami. Within lang yata ito. Within New South Wales. Kasi ito border na ng Melbourne, South Cross. Tapos sa taas naman Brisbane, Roma Street. So ang daming train station. So ayan, matagal pa tayo maghihintay ng train. At yung platform ko nga pala is letter G. Dito tayo banda sa labas, sa walang bubong. Medyo lumalakas yung ulan Tapos biglang namatay yung mga ilaw sa sa ibang street light, namatay. Parang nagkaroon yata ng problema. And pati dito sa train station mukhang nagkaroon din ng problema. Or pinatay lang talaga sa dyan stop. Kasi medyo dumilim. Tapos to namatay din Namatay din tong health point. So bali ako pa lang yata mag-isang pasahero dito. Ayan, may paparating, may paakyat. Tapos dito yung waiting area Hindi ko lang alam kung bukas siya ngayon. Yung mga pasahero na. Sorry, I shouldn't follow that because I made it before it was the same thing.
So yan, nawalan talaga ng kuryente dito sa side na to. Sa harapan ng train station, nawalan ng kuryente. At doon din sa kabilang side ng train, meron din nagkaroon ng problema. Tapos itong mismo train station. Kaya may kausap yung staff kanina. Nakontak niya yata yung maaaring pwede mag-ayos. So ito na yung train guys. Dumating 2:08 na. 2:08. Dito nga pala ako. G, yeah. That one's just that third floor. Thank you. Hello, excuse me. Yes. My seat is platform G, but This is J. yeah, I thought it's E. Sorry. Seat number 9. J9. What other? Yep. This gentleman sitting there. A few moments later. So ayan guys, nakababa na ako ng train. At ang oras na is 7:48. Number 1, if you just gotten off this train and were booked on the number XPT, train from E to Lingo. I repeat, you also have to catch a train from Strathfield to Lingo, and at Lingo you will train from E to Lingo. Once you get to Lingo, you will then change over and connect, get the For your safety, please take extreme care. Surfaces may be slippery when wet. Train on platform 2 goes to Liverpool. First stop Cantervale, then Cabramatta, Warwick Farm and Liverpool. Doors closing. Please stand clear. How much you want? Where's that one for you? Daming mga kalapati guys oh. May nagsabog ng pagkain nila kanina eh. May nagsabog. Dami mga kalapati. Kalapati. Ayun yata si ate yung nagsabog ng pagkain. Nasa kanan. Tapos siya pag dito di ka basta-basta tatawid kahit na walang dumadaan, kailangan talaga hintay mong
warning siya na pwede ka nang, or mag-indicate na pwede ka nang tumawid. At ayan, wala akong makitang toilet. At ayan, nagtingin din ako ng pwedeng makakain sana kanina, kaso di pa naman ako nagugutom. Yun lang, naiihi talaga ako, pero wala akong makitang public na toilet. Baka dito sa lalakaran ko may madaanan ako, kasi yun nga, lalakarin ko lang yung papunta dun sa mismong exact location nung seller, yung pagtitingnan natin ng sasakyan. So, nasan na ba ako? Ito yun. Ito yung... So, dapat pala tatawid ako sa kabila. Dito yung tinuturo ng Google Map. And kung sakaling magkasundo kami ng seller, and kung okay din yung sasakyan, yun na yung dadaling ko pa uwi. Magdadrive na lang ako, which is may 3 oras. And hopefully lang maging okay yung biyahe. Ito guys, may McDonald's dito sa kabila. So tawid tayo. Tingnan natin kung may toilet, kasi usually yung mga napapasokan kong McDonald's dito, meron silang toilet. And baka dito lang tayo mag-almusal kung sakali. So yan guys, mag-almusal muna tayo dito. Nandito na rin naman tayo. Start big breakfast deal, $13.95. Dalawa na siya. Ito 14.25. Bacon and egg and cheese. So kuha tayo itong chicken nuggets. Add to order. So dito tayo. Yes, make it more. That white. So yan, total of 22.60. My order. Maybe suggest not today. Eat in. No thanks. Complete order. Contactless debit. Table service. Pick up at counter. So yun guys, $22.60. Please collect your meal at counter, at the front counter. Pala ko may ano pa, may resibo. So ito yung order natin guys, 6 na pirasong chicken nuggets, tapos burger, tapos may kasama siyang ganito, so ganun mo anong tawag dito, hash brown, tapos merong kape, kasi ikaw nagkakape. Kasi nga malis ako ng bahay, di ba, madaling araw, 1:00.
So, hindi na nakapagkape. At para mamaya, kung sakaling magkasundo kami ng seller, dire-diretso na yung biyahe. Hindi ko na kailangan huminto pa kung saan para na mag-almusal. Kasi nga, plano ko kapag nagkasundo kami, yung sasakyan na yung gagamitin ko, pauwi. And hopefully nga magkasundo kami. So, nandito ko ngayon sa McDonald's Fairfield dito sa Sydney. So bali ito yung order natin, burger, may bacon, itlog, tapos sausage yata yung isa. Yan o. Mabigat na rin ito sa tiyan. Mabubusog na rin ako. Tapos ito yung 6 na pirasong chicken nuggets. Tapos ang halaga niya is $22.60. Diba sa machine ako nag-order ng mga pagkain na to? After ko mag-order dun sa machine, hindi ko naman tinek kung anong number yung ordered number ko. So pagdating ko dun sa counter, yung sa akin na pala yung tinatawag, hindi ko pa alam. Yung sinabi lang na 6 nuggets and ito nga yung burger, yung ko lang nalaman na yun na pala yung ano, yung order ko. Kalimutan ko kunin yung ano, mismong number ko sa pag-order. Yung pala yung tatawagin kapag naka-prepare na yung order mo. Sada pala mainit dito sa pinestuhan ko. Dito ako pumesto kasi nga para mabawasan yung lamig. Kaso problema, nakatutok sa akin yung sikat na araw sa mismong mukha ko. So ayan guys, diretso na ulit ako lakad. Tapos na ako mag-almusal. Ayan dyan, bago ako umalis ng McDonald's or Macas ang tawag nila dito. Ayun, nag-CR na din muna ako, umihina ako para yun nga, at least mamaya tuloy-tuloy na yung biyahe. Sakali maihiman ulit ako, siguro sa mga madadaan ng gas station, pwede na akong umihiron. And nandito nga tayo sa Smithfield Horsley Park, Fairfield City Center, Nelson Street. So wala palang tawiran dito. Sa kabila tayo tatawid. Walang padiretso, puro pakaliwa. Woolworths. Yan. Good morning. Tapos tatawid ulit tayo dito. So ito palang pakanan papunta ng Blackstown. Bankstown pala, Blackstown. Bankstown. The Horsley Drive. Parang kabayan to ah. Parang kabayan yung itsura nung yan, yung lumabas na yan, nakasasakyan. Mukhang Pilipino. And kanina rin sa train station, ang dami ko na sasalubong na mga Pilipino
Tapos may nakatabi pa ako na Pilipino rin, may kausap siya sa cellphone. Yun, Tagalog. So yun na nga, 22 minutes yung estimated na oras ng lalakarin. Although pwede naman sana ako mag-book ulit ng 13 cabs, yung taxi dito. Pero maganda naman kasi yung panahon. And yun na nga, exercise na rin. Kasi magkano rin ng pamasahe? Nasa $16. Balik kagabi, kanina ng madaling araw pala, nung papunta ako ng train station sa Tari, nagbook ako ng 13 cabs. At yun nga yung pamasahe, 16 point something. And buti na nga lang, nakita ko agad na nag-notify na may nag-accept ng booking. Kasi nag-decide na ako maglakad kasi ang tagal nga nung nag-accept. Ang tagal na may nag-accept ng booking. Alas 8 pa lang yata schedule na ako, nag-request na ako ng booking. Pagdating ng alas 12 wala pa rin nag-accept. Tapos kinancel ko 2 beses. Tapos nag-book ulit ako. Hindi na siya by schedule. On time pick up. Yun, kaso nga lang medyo late din dumating. Lumabas na ako ng bahay. So nung nakita ko nag-notify na may nag-accept, yung lumakad ulit ako pabalik. Yung mulan pa naman. Tapos medyo madilim kasi madaling araw nga. Buti lang kahit pa paano may street lights. And yun, di na ako nag-booking. Nilakad ko na lang. Kasi malapit lang naman yun, 22 minutes. At the same time nga, nakatipid ka na, nakapag-exercise ka pa. So tama pa ba itong nilalakaran ko? Kasi nakalagay doon sa dire-diretso lang Horses Drive. So tama, dire-diretso pa. At dahil nga nandito tayo sa Sydney, dito lang tayo madalas makakita ng mahabang traffic sa stoplight. Kita nyo yan, ang haba na kaagad yung nasa kaliwa natin. Dami, busy yung kalsada. Medyo dito nag-aalangan pa magmaneho, lalo pag mag-isa sa Sydney. Nung minsan nagdala kami ng sasakyan dito ni paring Edward galing ng Tari, nag-convoy kami. Dala ko yung van yung dala ko kasi may hinatid kami sa sasakyan. So bali siya yung nauna. And yun nga, medyo hindi ako sanay pa mag-drive, city driving. And yun, mukhang naghihintay ng booking yun. Dito kasi walang kagaya sa Pilipinas na jeep. Merong bus, pero by oras din. Tapos madalas taxi. Tapos pag nasa sentro ka naman, yan, merong mga train na pwede mo masakyan. Pero pag dito more on bus, or di kaya yun nga 13 cabs, taxi. Ito yata kasi parang kumbaga sa atin sa Pilipinas parang barangay. Dito na pala ako tatawid, kaso walang tawiran na matino. Yung tawiran talaga, pedestrian lane.
Dapat pala doon na ako kanina tumawid sa stoplight para nasa kabilang side na dire-diretso lang sana yung lakad ko. Buti nga pa ako lumagpas, buti na lang chinek ulit yung cellphone. Tinuturo nga na dito na ako kakaliwa or kakanan pala. Tatawid. Walang sasakyan, tawid. And yung seller nga pala nung sasakyan na titingnan ko ngayon is mukhang hindi siya Australiano. Parang yung pangalan niya sa Facebook para may pagka Muslim, mga Arabic, ganyan. And then yung itsura ng mga bahay dito, more on bricks yung bakod. Naka bricks. And pagkakalam ko, pag dito ka mag rent Sydney area, mahal. Good morning. Mahal ang upa. Ito mukhang ano to, ang daming sasakyan, possible na mukhang mga mekaniko pa yata yung nakatira dito. More on safety shoes naka safety shoes. Kasi ganun ang style dito. Pag may kakilala ka doon, pwede mag sama-sama kayo sa isang bahay, tapos hati-hati na lang sa upa, kasi nga mahal ang upa. Tapos per kwarto na lang kayo. Dire-diretso pa. Dire-diretso. May pusa oh. Ning! Ning! Saan ka papunta mo, Ning? Ha? Saan ka papunta mo, Ning? Ligaw ka ba? Masagasaan ka. Nakakaintindi kaya ng Tagalog yan? Mga Australiano din. Dito ka, masagasaan ka dyan. Tinawag no? Mukhang hindi naman siya ligaw. Malusog yung pusa. Malamang dito lang sa area na yan. Dito lang sa area na to nakatira yung pusa na yan. Ang naalala ko lang baka kasi masagasaan. Oops, mali pala ako. Doon pala sa ano, tama pala yun yung pwesto ng pusa na yun, kakaliwa pala ako dun. Ayun, Anthony Street. Di ko napansin yung ano, signage, Anthony Street. Dito pala tayo. Ayun, Anthony Street, Fairfield. Mukhang Pilipino may-ari ng bahay na to kasi may papaya. Tapos ang dami niyang mga halaman. Yung mga tanim na halaman. Malamang Pilipino yung may-ari niyan. Dami bunga ng papaya niya. So ito, malapit na tayo. Ito na yata yung sasakyan. Ito na nga oh. Ito na yung sasakyan. Okay pa naman, matino pa naman yung body. May ano, tubo ata to sugar cane.
Tapos may mangga. Ito kaya yun. Yun lang, may bangga. May bangga sa likod. Pero okay lang yun. Minor lang naman. Kaya 52 51 so dito siya, dito yung bahay niya. Ito 50. So dito na. 5 hours later. Ayan, nakauwi rin ng bahay. Ayan, nakauwi rin ng bahay. Nakapagod. 3 oras na mahigit ang biyahe. Tapos kulang pa sa tulog. Ayan. Ay, naka.